Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayri 47. Tungod kay Y Building Permit, Super Health Center sa Barangay Labangon, Dakbayan sa Sugbo, wa gihapon maggamit. Metal detector o mga baton gipalit sa lungsod sa Minglanilla, ipanghatag sa mga pampublikong tungaan sa lungsod. Subang dako flyover sa syudad sa Mandaue, si Radan alang sa motorista, sugod karong alas 10 sa gabi. 15 anyos nga lalaki nga gisugo pagpangita sa natagak nga cellphone, nakita ang patay. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan. Maayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Sa nga ni Attorney Danica Caballes Tikling, ako si Dennis Tabar ug kini ang Sayri 47. Karon sa kompletong detalye sa atong mga balita, Super Health Center sa Barangay Labangon, Dakbayan sa Sugbo, wa gihapon maggamit gumikan sa kakuwang sa building permit. Nagpatabang ang LGU sa City Health Office alang sa dugang pang mga lakang. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Gibutyag sa Chief of Staff ni Mayor Nestor Archival nga si Kenneth Cesar nga wala gihapon magamit ang Super Health Center sa Barangay Labangon, Dakbayan sa Sugbo kay walay building permit. Hinungdan nga di gihapon matunol sa Department of Health 7 among health facility ngadto na sa kagamhanan sa syudad aron kini magamit gumikan lang sa maong kakuwang sa ding gipatukod pa kini. Gibuksan namong pasilidad niadtong Mayo tuig 2025 sa miaging liderato diin gigastuan kini sa DOH og kapin 9 milyones pesos. Apan nahibaw-an na lang atol sa pag-inspeksyon ni Mayor Archival kuyog ang Local Health Board og kadagkuan sa Vicente Soto Memorial Medical Center nitong Agosto 11 ang kakuwang sa mong pasilidad. Di kayo kumingon nga there was this failure from previous administration in terms of that because I do not know man good on si agreement prior to the construction. Na it so happen nga napildi ang previous mayor so walang ma-continue. So base na sila'y kasabutan ba? Dugang pa ni Cesar nga wala usab sila'y nakuhang dokumento gikan sa nang aging liderato bahin sa mong Super Health Center. Tungod nini, nagpatabang ang Dakbayan sa City Legal Office alang sa sunod pang mga lakang. Kini aron mahibaw-an kung mahimo pa bang maisyuhan og building permit gikan sa Office of the Building Official bisan og nahuman na ang iyang istruktura. Gani bisita na ni Mayor nga to amo nang giadto kay ganahan ni Mayor og sa barangay captain nga to nga making it functional aron nga ma-decongest ang atong hospital na imudawat nga to in between mo guna siya barangay health center unya sa SMC muna in between. Gigastuhan sa DOH ang katukuran sa Super Health Center aron kadangpan sa mga mupahiling kung adunay balatian sa ilang lawas. Wala una mipadangat og komento ang Cebu City OBO may tungod sa status sa Super Health Center sa Barangay Labangon. Gian Navarro, CCTN News. Kagamanan sa lungsod sa Minganilla na malit og metal detector og mga baton aron ihatag sa mga pampublikong tunghaan. Kini aron ipaghatag og gapaghatag og seguridad sa mga tinun-an. Ang kasayuran ihatod ni RV Veloso.
Namalit og metal detectors og mga baton ang kagamhanan sa lungsod sa Mindanilla nga mo'y gamiton sa mga security personnel sa mga pampublikong tunghaan sa lungsod. Kini paagi sa kagamhanan nga mas mapahugtan pa ang seguridad sa mga tunghaan gumikan sa kabalaka sa mga ginikanan tungod sa sunod-sunod nga insidente sa pagpamusil nga naglambigit sa mga tinun-an. Ang lungsod sa Mindanilla aduna kini 26 ka mga tunghaan diin gitagsaan kini og apod-apod ni Mindanilla Mayor Leslen Inad alang sa seguridad niini. Iyang gihimug-atan nga mas maayo nga andam ang security personnel sa mga tunghaan aron nga masiguro nga luwas ang tanan nga mga tinun-an nga mosulod sa ilang mga classrooms. Subay niini gipasalig ni Inad nga pasiuna pa lamang ang maong mga gamit o gitinguhan niini nga mahatagan og dugang ekipo ang mga tunghaan aron nga malikay kini sa bisan unsang risgo. RV Veloso, CCTN News. Coordination meeting kalabot sa pagpahigayon og shooting drill sa mga tunghaan sa syudad sa Mandawi gipahigayon. Pipila ka mga tunghaan nihimo na usab sa mga nagkadayang lakang aron pagpalig-on sa seguridad. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Nagpahigayon og coordination meeting ang Department of Education Mandawi Division ug Mandawi City Police Office alang sa pag-andam sa simultaneous safety drill sa mga eskwelahan sa syudad. Mitambong sa meeting ang mga representante gikan sa nagkalain-laing pampubliko o pribadong eskwelahan, Parents Teacher Association, City Mayor's Office, BFP ug uban pang opisina ug ahensya sa gobyerno. Tumong sa shooting drill ang pagbansay sa mga estudyante, magtutudlo og kawani kung unsaon sa paspas og luwas nga pagresponde panahon sa pagpamusil o pagsud sa usa ka armadong tao sa eskwelahan. Yes sir, nanatay naka-in place na mga teams kay ongoing naman ang ato ang conduct sa active shooting drills sa mga schools upon their request. This week nanatay tulo ka request na makakonduct ang active shooting drills sa mga schools din sa Mandawi. Mga parents po dugun sa pud ang ilahang mga suggestions on sa ilang insights, then we will take that into consideration, and then after that we will adjust, we will polish, and we will manage how the drill will be done. Inoon atol sa meeting sama sa mental health sa mga bata kung ipahigayon ang shooting drill. Psychiatric Association and also the Psychology Society. So gibasa dito nga kinahanglan based gyud sa evidence based na mga pamaagi ang pag-conduct if ever na adjure kinahanglan i-conduct nga drills. We're saying okay good to prepare. No problem. Kailangan jud mo prepare. Actually ang pinaka kailangan mo prepare ang adults. So kinsa man ang adults, the administrators, all the teaching and non-teaching personnel of the school. Matud ni Dr. Benito Dagatan, Superintendent sa DepEd Mandawi, nga magpadayon ang pagplano bisan dili pa klaro kung madayon ba ang nationwide safety drill. Matud niya nga ang matag eskwelahan kinahanglang maghimo og kaugalingong contingency plan. Pero of course na di man ginaklikayan nga naay mga apprehension. That's why laging importante gyud nga different agencies mag-sit down the same with what we are doing. Samtang gawas sa pagpaligon sa seguridad, pipila usab katunghaan ang nipatuman og online class ug sugyot nga paggamit og transparent nga bag sa mga estudyante. Why not having the transparent bag for easy checking and monitoring? So at the same time, leaving big bags and other essential things will be left in the classroom. Bato ni Dr. Dagatan, nga doon na usab pampublikong tunghaan nga nipadayag na magpatuman sa transparent nga bag. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Gilibka sa Department of Environment and Natural Resources ang suspension order sa Binalio Private Landfill. Matod sa Chief of Staff sa Mayor nga si Kenneth Siazar, nakadawat sila og ang city government og kopya niini sa miaging simana. Tungod niini mahimong makasalmot ang pribado o sa mao nga operator sa pribadong labayanan sa open bidding sa syudad kalabot sa waste management. Mao nga mag-agad ang syudad sa sunod pang mga lakang una pa makabalik sa paglabay sa mga basura diha sa Binalio. May-issue ang DANR og cease and desist order sa operator sa Binalio Landfill human nahitabo ang pagdahili sa mga basura niadtong Enero karong tuiga. Considering nga mihatag na og official statement ang DNR nga full na ang lifting sa CDO, so manghinaot ta sa hingtungdan nga company nga again inagbidding na to mo appeal na sila tungod kay I think walay rason
nga dili nila allow ang atong dakbayan nga malabig basura nga to tungod kay ang ilang gusto nga full lifting na naman gikan sa DNR. My statement is, in this bloodbath and bludgeoning, I will be blooded but unbowed. Laing batch sa mga kadudahan nga mga pangalan giingong ni dawat og confidential funds sa Office of the Vice President. Natibukar kini atol sa impeachment trial din matod sa kanhi Special Disbursing Officer nga igo lang kining misunod sa mga dokumento gikan sa Disbursing Officer. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Nitumaw na usab ang laing batch sa mga katingalahang pangan nga giingong nakadawat sa confidential fund transaction sa Office of the Vice President. Atol sa ika-17 nga adlaw sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte, gibutyag ni kanhi OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta nga igol ang kining nisunod sa mga dokumentong gitunol ni kanhi Security Officer Colonel Raymond Dantila Chica. Base sa mga resibong gipakita, lakip sa mga nakadawat sa pondo, mao silang Antonio Pagong, Timon Andrew Pusa, Don Piang, May Pamana, Shane Ngitngit og Suniso P. Belat. Nakadawat sila og pondong nagkantidad og 100,000 pesos hangtod na sa 250,000 pesos. Gipangutanan ni Private Prosecutor Attorney Amando Ligutan si Acosta kung personal ba kining nakakita sa pagtunol sa maong kantidad. Apan gibutyag sa kanhi disbursing officer na wala siya nakakita kay wala siya ni anang panahuna. In total, kalahating bilyong piso na pera ng taong bayan binigay mo sa isang unbonded person. As in answered, Your Honor. The counsel is answering. Witness may answer. Counsel is seeking emphasis and clarification. Binigay, nirelease ko po kay Colonel La Chica, Your Honor, kasi siya po ang tinalaga ng aming ng Vice Presidente na siya po ang Security Officer, Your Honor. Siya po ang may alam, siya po ang eksperto, Your Honor, sa pagpatupad ng mga project o program regarding sa operation ng confidential activities, Your Honor. Yang kurusab ni Acosta ngadto sa House Prosecution Panel nga nakalimot siya bahin sa pagtunol sa confidential funds sa dihang mayor pa sa Davao City si Sara Duterte. Hinungdan nga gikatingalahan sa private prosecutors ang matang sa pagtubag ni Acosta. Sa laing bahin, gihimakak sa tigpamaba sa defense nga si Attorney Michael Pua ang mga hungihong nga buot unang makikita si Duterte ka Presidente Bongbong Marcos Jr. pinaagi sa pribadong meeting. Matud ni Pua nga fake news lang ang mga nanggawas nga istorya bahin sa giingong private meeting. And she agreed with me dun sa naging suggestion ko na i-diretso ko na talagang fake news siya at hindi siya nalalayo doon sa news a few months ago na keso na bato daw ako ng laptop or kung ano man or kung hindi man ako kahit sino sa defense team. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Gipabot sa lokal nga kagamhanan sa Bugo City ang assessment gikan sa Mines and Geosciences Bureau bahin sa dakong bangag sa Barangay Guadalupe sa mao nga syudad. Kini human nga gisusi sa MGB ang giingong dakong sinkhole ilabi na sa Purok Indilicio niadto nga Sabado. Samtang naguwat sa resulta nga gihangi usab sa LGU ang publiko nga likayan ang papakatap sa dili konfirmado nga mga kasayuran bahin sa mao nga bangag. Sirado gihapon ang sa publiko ang mao nga dapit og hugot kining gibantayan sa mga taga-barangay. Nipasalig ang Bugo City LGU sa mga nanimuyo nga isiguro sa kanunay ang tumang kaluwasan taliwa sa maong suliran. Mosunod, subang dakong flyover sa syudad sa Mandaue, si Radan alang sa motorista, sugod karong alas 10 sa gabi. Kana ug daghan pang mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Discover the beauty of the Philippines.
flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Gugma mo, paglaom ko. Usa ka misyon sa gugma ug paglaom alang sa ato ang mga igsoon. Nga halos nawad na og pagtuo sa ilang kaugmaon, daghan kanila ang nag-antos sa kalisod ug kasakit. Apan pinaagi sa gugma sa Ginoo, atong gipakita nga adunay mga tawo nga andam mutabang sa mupadayon ug paghatag ug paglaom. Ang tinuod nga gugma walay pili, bata man, tigulang, pobre man o adunahan. Bisan pa sa mga mananap nga nagkinahanglan o kaluoy o pag-atiman. Kutob sa atong mahimo, magtinabangay kita sa paghatag o kahayag sa ilahang kinabuhi. Busa, mga igsoon, hinaot nga ablihan nato ang atong kasing-kasing sa pagtabang sa uban. Ang inyong gamay nga tabang mahimo ng dako nga paglaom alang sa nanginhanglan. Kamo mahimong instrumento sa gugma o panalangin sa Ginoo. Kini ang programa nga Gugma Mo, Paglaom Ko. Daghang salamat ang inyong alagad si Miss J. Nangita ka ba og wellness consultation o preventive health support? Ozone po will help, no? So pinapapasok niya kasi po ang oxygen sa cells. So there will be improvement po ng cellular function and reduction. When your blood are full of oxygen, well saturated with oxygen molecule, there are best outcome. At imano nato ang atong kahimsog pinaagi sa husto nga konsultasyon sa lisensyadong doktor. Some people, they are well versed with nutrition, but for others, they have very little idea of what the basics of nutrition are. Kaya with ozone therapy, kung makakatulong ito para mag-shrink yung mga tumors natin. Para sa professional consultation o general wellness services, bisitaha ang Ozone Med Wellness Clinic branches sa Davao, Bacolod ug Cebu. Siguradong pagkain sa buong bansa, masaganang ani, mataas na kita, maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa, Ani o Kita. Season 7. You're giving your all in His glory, touching each heart and soul by spreading His words and wonderful deeds that send forth His kingdom. It's love that you feel, that you care for all who have gone astray. You show them the way that leads to His full of love. It's love.
PRO7 Action Files. Mga panghitabong naglambikit sa katawan, gihatagan ng aksyon o kasulbaran sa kapulisan. PRO7 Action Files. Base sa talaan sa Police Regional Office 7, makakasong padayong gisubay at taganong katinawan, pinahagid ng maong tulumanon. PRO7 Action Files. Abang kaninyo sa Police Regional Office 7 o NTV CCGN. Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lamchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. Ang kinabuhi puno sa hagit. Sugpil na ka, Dri, ha? Ay, pag-inarte! Magdita ka! Puno sa pangutana. Bata pa gani ka kayo? Nagpuyab-puyab na ka? Kinsa man ang mukhang masakitin ako din ay karoon na kinsa! Kung si buti mo'y pasabot na di. Puno sa luha. Pagpili pa, ako nga imong anak o ka na imong mga babae. Kasuko. Ano pa? Ano itang ka ni Papa? Apan bisan mangit-ngit pa ang imong kalibutan, aduna pa'y nagpahiping kahayag. Aduna ka pa'y kasumbungan. Mga lama, hanap na. Dear Tatay, Tunog na unlod na. Nganong handuman. Wailaing pagi aron masabtan nato ang Biblia. Kinanglan nga doon natay relasyon kang Jesus. Hangtod sa layan natong panaguban, daghang salamat. Siya. Tunog na unlod na. Balik sa atong mga balita, siradaan sa DPWH ang subang dako flyover syudad sa Mandawi City sugod karong alas 10 sa gabi hangtod Setyembre 9. Sa ilang social media, gipaybaw nga ang temporaryong full road closure ipatuman aron pagtangtang sa karaang aspalto ug overlaying sa bagong aspalto. Giabisuhan ang mga motorista nga mangita og alternatibong mga ruta. Gipangayo ang pagsabot sa publiko og kooperasyon samtang gipatuman ang maong proyekto. Gilauman nga makatabang ang proyekto sa pagpaayo sa kondisyon sa dalan sa flyover. Ihatag sugod karong Setyembre 3 hangtod 11 ang ikaduhang hugna sa financial assistance sa senior citizens sa syudad sa Mandawi. Gipagawa sa Office of Senior Citizens Affairs silang social media ang schedule ug venue sa matag barangay. Ang mga senior makadawat na og 6,000 pesos human maaprubahan ang pagpataas sa allowance gikan sa tag 5,000 pesos matag hugna. Ang Mandawi adunay moabot sa 30,000 ka rehistradong senior citizens
residents o gihatag ang ayuda kaduha sa usa ka tuig. Gipanumduman sila sa mga requisitos alang sa regular beneficiary, bedridden ug authorization letter kung laing tao ang mukuha. Governor Pamela Barecuatro mimando sa mga lokalidad sa probinsya sa Sugbo sa pagpatuman sa Freedom of Information. Kini aron pagsiguro nga transparent ang matag lungsod sa financial reports, contracts ug uban pang mga programa niini. Ang kasayuran hatod ni RV Veloso. Gimanduan ni Cebu Governor Pamela Barecuatro ang mga lokalidad sa probinsya sa Sugbo nga ipatuman ang Freedom of Information kon FOI mechanisms sa ilang mga lugar. Kini pinasubay sa lagda ubos sa Executive Order No. 43 nga giluwatan ni Barecuatro nga nagmando sa pagpatuman sa FOI sa mga buhatan sa lalawigan sa Sugbo subay sa constitutional right to information sa publiko. Ubos sa Section 4 sa maong lagda, gisaysay ni ini nga dili na kinahanglan pa nga huwaton sa mga lokalidad nga dunay individual nga mo request pinaagi sa ilang mga social media sites, official websites, ingon man ang mga bulletin boards, transparency portals ug uban pang platforms. Naglakip sa mga impormasyon nga may kalabutan sa financial reports, procurement plans ug contracts, development plans ug programs, ingon man mga annual reports ug reports sa mga proyekto, programa, kalihukan ug uban pang pinasubay usab sa mga limitasyon niini. Gimanduan sab ang tanan nga mga sakop sa provincial information offices sa paghatag og technical assistance sa mga lokalidad, pag-establisar usab og pakig-alayon sa pagpatuman sa FOI programs. Subay niini giawhag ang tanan nga mga lungsod ug syudad sa probinsya nga mopatuman niini pinaagi sa paghimo og kaugalingong ordinansa alang sa maong mando. Una na nga misaad ang Kapitolyo nga mahimo kining bukas sa mga importanteng impormasyon ngadto sa publiko kabahin sab sa transparency, accountability ug citizen participation sa responsible management sa public records. RV Veloso, CCTN News. Gilugwayan sa Cebu Provincial Government ang entry ban sa mga baboy gikan sa mga dapit nga naay African swine fever sulod sa laing 45 ka adlaw. Pinasikad kini sa giluwatang Executive Order No. 44 ni Governor Pamela Barecuatro ni atong Agosto 20. Lakip sa gilikayan sa Kapitolyo ang mga binuhing baboy ug pork products gikan sa Negros Island nga naapektuhan sa ASF. Hugot nga gibantayan sa Provincial Veterinary Office ug ubang ahensya ang mga port of entry aron babagan ang mga baboy nga posibleng nagdala sa maong sakit. Padayon na ang gipatumang biosecurity measures sa mga babuyan, ihawanan og ubang pasilidad gikan sa kahinlo sa palibot, mga gipangayong dokumento ug uban pa. Cebu Police Provincial Office ug ang Lapu-Lapu City Police Office napili isip mga best performing units sa tibuok Rehiyon 7 atol sa binuwan nga best performing units recognition. Tumong niini aron mapalambo pa sa kapulisan ang ilang trabaho ug musaka usab ang ilang moral. Ang kasayuran hatod ni Arnold Bustamante. Cebu Police Provincial Office o ang Lapu-Lapu City Police Office na napili sa Police Regional Office 7 nga mo'y gilang at top performing police unit sa Tibok Buwan sa Hulyo sa Tibok Central Visayas. Sobay silang monthly best performing units recognition. Lakip sa giila sa Pero 7 mao ang Taris City Police Station nga napili nga best component city police station. Samtang ang Consolacion Municipal Police Station ang best municipal police station Class A. Ang San Fernando Municipal Police Station ang best municipal police station Class B. Samtang San Francisco Police Station ang best Municipal Police Station Class C. Samtang ang Best City Police Station mao ang Waterfront Police Station sa Cebu City Police Office. Kining inisyatiba kay pangunahan ni Police Brigadier General Arnold Amad aron ilhon ang talagsaon nga performance, pagparambo sa moral sa matag personel ug mapaligon sa welfare sa mga police official, pagsuporta sa 5 focus agenda ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr. sa mga binuwan nga recognition aron ilhon ang usa ka police unit nga nakahimog sulondon nga binuhatan. Sila gipaubos sa assessment sigon sa gibmugna nga mga performance parameters nga naglangkob sa operational accomplishments, crime prevention ug solution efforts, gimando nga mga gimbuhaton ug man pa nga mga tinguha nga nagpakita sa epektibo, kahanay og dali nga makaresponde silang panerbisyo isip mga police personnel. Ang binuwan nga recognition napakita kini sa pasalig sa Pero 7 nga mag-umol kultura sa kamaayo, accountability ug padayon nga pagparambo sa matag unit ug personnel. Pinagi sa regular nga pag-ila sa outstanding performance nagtukmod kini sa matag usa kanila
nga mopanambo pa silang trabaho pinagi sa taas nga standard. Si Police Brigadier General Arnold Amad, ang hepe sa Pero 7, midayag nato nga mga na-recognize nga units tungod sa ilang gipakita nga dedikasyon, professionalism o padayon nga tinguha subay sa ilahang trabaho. Arnold Bustamante, CCTV News. Ika-32 nga National Textbook Day gisaulog pinagi sa kahalapad nga local and overseas job fair dinhi sa Sugbo. Padayonon sa mga lokal nga kagamhanan sa Sugbo ang pag-abag sa TISDA aron adunay mayong panginabuhian ang uban. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Gipagi sa ka mega local and overseas jobs fair ang pagsaulog sa ika-32 nga National Technical Vocational Day niadtong Sabado sa Dakbayan sa Sugbo. Gitanyag sa gimong World Cafe of Opportunities ang kapin 4,000 ka mga bakanting trabaho dinhi sa tuwa ug sa gawas sa nasod. Gikan kini sa 32 ka mga participating employers ug recruitment agencies. Bukas among kalihukan sa tanang mga nangita og nindot nga kahigayunan sa pagpanarbaho. Hinungdan nga gidagsa kini sa kapin 1,200 ka mga job seekers. Apan gipasabot sa Technical Educational and Skills Development Authority TESDA nga gitagan og priority sa job fair ang mga nakahuman og TechVoc courses aron sila adunay nindot nga panginabuhian. Dili po nato pwedeng exclusive for National TechVoc sa TESDA graduates. We also welcome graduates sa mga CHED nga courses. Sa ihap gikan sa DMDP, moabot sa 192 ang hired on the spot, ilabi na sa mga trabaho sa lokalidad. Lakip na ning usa ka college graduate nga nadawat isip cashier sa usa ka mall. As long as naadyo ka experience, as long as nga imong yung gihuna-huna nga murag makakuha rin yung trabaho sa umabot while nagtrabaho college biya ka. Suportado ni Cebu City Mayor Nestor Archival ang gimong lakang sa TESDA aron maminusan pa ang ihap sa unemployment status sa Sugbo. Kanang pagkawalay trabaho o kanihinungdan sa daghan ng mga social program. So with that, salamat kayo TESDA, salamat sa itong mga partner agencies, and I can understand, with your help, ang atong mga kabataan o ang atong mga kauban ng mga Cebuanos na taga-probinsya na walay trabaho, hopefully makakita na ang trabaho. Samtang ipaibaw sa Cebu Provincial Government nga padak-an pa ang pondo sa lalawigan alang sa TechVoc program nga Sugbo kahanas uban ng TESDA. We actually usa ni sa legislative agenda ni Gov to push to amend the ordinance, ni ordinance. Ang usa sa pinaka-importante na ordinance na milestone is to make sure di lang ni siya skill program but really a job generation program. Gituyo sa TESDA ang tinuig nilang World Cafe of Opportunities aron makabaton og mayong connection tali sa pribadong sektor ug TechVoc sector. Mato di Regional Director Gamaliel Vicente Jr. nga kinahanglan sa ulogon ang katakos sa mga nipaymo sa nagkadiang mga programa sa TESDA nga hayan makatabang sa pagpanikay-sikay sa ilang kinabuhi. Bigon is traditionally a place where people meet, exchange ideas and build connections. Ian Navarro, CCTN News. Mosunod, 15 anyos nga lalaki nga gisugo pagpangita sa natagak na cellphone nakit ang patay. Kana og daghan pang mga balita sa pagbalik sa Sayri 47.
Ihay Pinay namin yo og hapon, hapon nga tigulang og hubakon. Sugot siya kay iya lang hokhokon, og iya lang oto-otoon. Ay pas Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Phil Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Phil Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Phil Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.philproductsnegros.net or our Facebook page, Phil Products Dumaguete. Subscribe now. Balik sa ato mga balita, 15 anyos nga batang lalaki nga lakip sa gisugo pagpangita sa natagak nga cellphone sa dagat na missing. Apan napalgan nga patay na kini kaganina nga buntag sa pantalan sa Hagnaya, lungsod sa San Remigio. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Patay na nga napalgan sa kadagatan sa Hagnaya Port sa barangay Hagnaya, lungsod San Remigio ang 15 anyos ka batang lalaki nga tinun-an alas 7:46 ganin ng buntag. Ang biktima gilang si Mark Salvador Samson, 15 anyos, taga Puroksikwa, barangay Hagnaya sa lungsod San Remigio, probinsya Sugbo. Sa investigasyon sa Women and Children Protection Desk San Remigio Municipal Police Station, nga napalgan na patayng lawas sa 15 anyos sa rampa sa Hagnaya Port sa usa ka Rodolfo Layagi. Dali siya nga nanawag sa taga Philippine Coast Guard ug ang Municipal Health Officer nga si Dr. Orleta Orsal ug nasuta nga wala na gyud kini kinabuhi. Dugan na sayran sa kapulisan sa mong lungsod base sa pamahayag sa mga kauban sa biktima nga alas 9 kagabi usa ka apprentice sa MV Island Venture nga gilasangan nga si Chris Eljan Calixton Dubal, 23 anyos, taga Purok 2, barangay Maitom, Sarangani Province, Bibutya kanila nga kung kinsa aga makakita siyang cellphone nga natagak sa dagat sa miyaging adlaw yang hatagan og reward nga 1,000 pesos. Ang mga minor de edad nga mga bata misway sa pagpangita sa natagak ka cellphone. Apat sa pagpangita nini wala na makatunga ang biktima og na-missing na kini. Dali nga napatabang ang mga kauban sa biktima sa kapulisan sa San Remigio ug nakikalayon usab dayon sila sa Philippine Coast Guard alang sa imong nga search and rescue operation sa kadagatan sa Hagnaya Port. Wala nila kini makiti og nakadawat na lang og impormasyon ng kapulisan sa San Remigio nga doon lawas sa bata ang napalgan sa Hagnaya Port ganin nagbuntag. Ipaubos nila sa autopsy ang patayng lawas sa biktima aron masayran unsay gikamatian ini ug kung doon na may foul play sa maong nga kamatayon. Arnold Bustamante, CCTV News.
Tulo ang nadakpan human gibungkag sa PDEA 7 ug PNP ang usa ka drug den sa City of San Miguel, Barangay Linaw, Dakbayan sa Talisay. Nasikop sa mga operasyon ni adtong Biyernes sa gabi ang drug den maintainer nga si alias Maclin ug duha niya ka mga bisita. Na-recover sa mga operatiba ang 5 ka pakete sa gituang shabu nga may kantidad og kapin 75,000 pesos ug ubang mga gamit. Nadakpan ang drug den maintainer nga si alias Maclin ni adtong 2019 tungod gihapon sa illegal nga drogas. Gipaylo na sa PDEA 7 ang mga nasakmit nga drogas gikan sa dinakpan o gihikay ang tukmang kaso batok kanila. Gihingusgan ni Cebu City Councilor Harry Iran ang hugtanong pagpahiluna sa mga rehistradong armas di fuego. Ikinahanglanon kini alang sa opisyal aron kini makuha o magamit sa mga kundi magamit sa mga minor de edad. Mosangpot sa kadugayan sa dakong kagubot. Pipila ka mga sugyot ni Iran mao ang pag-unload sa mga bala kung dili gamiton ang mao nga pusil o gitago kini sa safety lock. Gidasik usab sa konsehal ang mga gun owners sa itunol ngadto sa kapulisan ang armas kung ugaling expired na ang lisensya niini. Pinaagi sa giduso nga resolusyon ngadto sa konseho ang sugyot ni Iran human sa sagunson nga pagpamusil sud sa mga tunghaan. Albuera, Leyte Mayor Kerwin Espinosa mitunol sa mga dagkong armas ngadto sa kapulisan. Kini isip pagsanong sa mando sa PNP nga isurrender ang mga armas nga walay rehistro. Ang kasayuran ni Hato Digia Navarro. Gitunol ni Albuera Leyte Mayor Roland Kerwin Espinosa ang mga loose firearms ngadto sa kapulisan. Sa social media post datong Sabado, gibutyag ni Espinosa nga igo lang kining misanong sa nimong direktiba sa Philippine National Police nga isurrender ang mga armas nga walay rehistro o expired na ang iyang lisensya. Mato ni Espinosa nga igo lang kining gibuhat isip law-abiding nga opisyal sa gobyerno. Gidawat tinuon sa mga police official ang unom ka mga dagkong armas de fuego o napuo ka mga pistola gikan kang Espinosa. Hinungdan nga nakaangkon ang opisyal o pagdahay gikan sa pipila niya ka mga konstituente. Gihuptan gihapon sa kontrobersyal nga mayor ang mga gagmayng armas diin valid pa ang iyang lisensya. Magamit niya kini isip personal protection sanglit gibantayan man sa opisyal ang mga hulga sa seguridad nga nakaapekto siyang tulubagon isip mayor sa lungsod sa Albuera. May dumang giingong gipusil sa wa mailhing mga tao si Espinosa sidyang nangampanya kini sa pagkamayor niya tong Abril 2025. Gawas doon pa ang kanya tong self-confessed drug lord nga si Espinosa human gipabuhi sa Cebu Regional Trial Court Branch 14 gumikan sa kakuwang sa territorial jurisdiction alang siyang arrest warrant sa kasong murder. Gian Navarro, CCTN News. Mao kadtong naglangkob sa atong mga balita sa Sayri 47. Ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Cabales Tekling. Hangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayri 47.